Now, good morning to each and everyone. Sa di pa nato ihatod tong atong mga prayer request, nagpadayon ta sa the book of Psalms. Unya atong ipadayon ang Psalm 51. Kay mao na ta kung sa nitabo diri no. After ni siya sa sala nga nahimo ni David ngadto kang Bathsheba. So the title of this, David's attitude towards sin. And this is part number 2. Part number 2. Magampo ta, mamarog ta, palihog. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for giving us strength. And thank you for the opportunity that we could hear once again the message from your word in Psalm 51. And I pray, dear God, that you will prepare our hearts, bless us with your message, and please allow us, O God, to see what needs to be changed in our life so that we could be a qualified servant doing your work, O Lord, nga imo jud na giinvisan sa imo kinabuhi. And salamat kayo sa opportunity nga nakapundok mi today. And I pray, dear God, that you will prepare our heart also sa pag-ampo niya. Pinaagi ani nga mensahe. Salamat kay Lord, and once again, use me, please, empower me today for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. This psalm, ganing Psalm 51, mga igsoon, written by David, is a heartfelt plea for forgiveness and restoration after his grievous sins with Bathsheba and the subsequent confrontation by the prophet Nathan. So dili basta-basta ang nahitabo kang David ani na clouded siya sa iyang desisyon, mga igsoon, tungod sa iyahang kanang feelings. Dautan nga feelings. Alright? Pero di nato sa ako lang giingon previously, dili na to ma-question kay nganong si Solomon may gigamit sa Ginoo to replace him or to succeed him sa iyahang trono. So dili na to ma-question ang Ginoo ana, mga kaigsunan, but we believe that God's business is using those who are broken and making them whole again for his kanang work, para sa iyang kabubuton. Daghan na kayo nga mga character sa Bible igsoon nga makita nato nga kung ang tao imong paistoryahon wala na gyud na siya kapuslanan, bati ang iyang kinabuhi, pero sa kamot sa Ginoo he can make it whole again. And that is who we are today. Kinsa gud ta nga makaingon ba nga angayan ta maglingkod aning simbahan? Si kinsa nga mga pastor nga moingon nga I am a perfect person to preach the word of God? Wala gyud. Wala gyud tao nga makaingon ka nga maayo gyud Ginoo, napilian jud ko. Wala gyud. We are all under his mercy and forgiveness. Ang Ginoo ra gyud tarong, kita puros ta hiwi, mga kaigsunan. So, kaning kinabuhi ni David, mga igsoon, is a very wonderful example sa atong kinabuhi karon. Nga sa dihang masayop ta sa atong kinabuhi, ang Ginoo kanunay gyud na siya nga musapnay nimo if you're going to go back to him. Ang nakanindot lang gyud ni David, ang iyahang repentance is real. Iya jud gi-acknowledge ang iyang sayop. Ang difference nato og kang David, kita ato mang taguan, mga igsoon, ang atong sipyat, di man ta mo angkon sa Ginoo. Ato mang idepensa, mo na ang problema nato. So that is why dili makapadayon ang paggamit sa Ginoo sa Kristohanon karon tungod kay naaman siya gidaladala nga dili makapahimuot sa Ginoo. Alright? So ipadayon nato ang kaning lesson, and we are already in number 3. Lima ra ni siya, mga igsoon, ug atong isgutan karon usa lang, ang number 3 lang, David's concern. Unsa may concern ni David regarding sa iyang situation aning panahona? He pleads that the Holy Spirit not be taken from him and that he be made
willing to obey God. Though nasipyat siya sa iyang kinabuhi, tendency is, maulaw na siya, laliman ka, pag-rebuke ni Nathan niya, mga kaigsunan ni Prophet Nathan, gipaagi og istorya, unya siya mismo mo ni judge, unya siya di ito ang gipasabot ni Prophet Nathan. Unsa kauwaw mga igsoon, pirting sakita sa iyang kasing-kasing nga na-realize niya, this is what I've done. Hinaot pa ingon ana ang mga Kristohano, no? Si David, wala siya nagtabon sa iyang nahimo, mga igsoon. And he was not even proud sa iyang nahimo. So in Psalm 51, 11 to 12, duhara ni ka verses ang atong hisgutan this morning. The Bible says, "Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit." So kaning duha ka verses, mga igsoon, masabtan nato ang pagka matinud-anon ni David diha sa Ginoo regarding sa iyang nahimo nga sala. Ang pagka matinud-anon sa iyang kasing-kasing, sa iyang pagtuo sa Ginoo, mga igsoon, nga kinahanglan ma-reflect po ni diri sa atoa that when we commit sin against God, dapat kita po ato pong ibalik sa Ginoo atong kinabuhi ba? Unya magpahinlo gyud ta. There should be a real repentance. So muna ito isgutan kani nga verses, mga igsoon. We have 4 points kay upat man ni ka request ang iyang gibuhat, so ato nang himay-himayon kani iyang request. Magsugod ta, letter A, cast me not away from thy presence. Kani una. Ingon si David diri, nihangyo siya, cast me not away from thy presence. Laliman ka, mga igsoon, kung mawala ka diha sa presensya sa Ginoo. Unya para ni David, mga kaigsunan, it was a very sad moment kung malayo siya sa Ginoo. Muna diri, David acknowledged his sin and guilt. He fears being separated from God's presence, the intimate communion he once enjoyed. Unsa ba yang na-enjoy sa una, mga igsoon? Nga siya, pinili gyud sa Ginoo. Siya, laliman ka sa kadaghang managsuon, siya gyud gipili. Unya ang iyahang kanang mga victories upon victories with the Lord. Unsa siya kamalipayon, mga igsoon. Remembering ha, katong nakadaog siya, laliman ka nagparid sila. Unsa kalipay si David. Makita na to, mga igsoon, gisunod-sunod sa mga Kristohanon ganiron, pwede lagi tamanayaw lagi. Kay si David, he danced for joy. Wala man to ni sayaw nga, kuyaw na kay mga sayaw ron sa kasimbahanan, oy. Oh, nice stepping, nadungan patanan. Kani mo sayaw kas kalipay, di gyud mo magkadungan, mga igsoon, oy. Kaya magdepende man na sa level sa imong joy. Di ba, no? Makasayaw man tas kalipay, pero dili ka nang tuyuon gyud nimog sayaw. Di ba? Lahi naman ang sayaw karon. Pero si David, mga igsoon, ang iyang na-miss ba ang kalipay niya sa panahon nga wa pa siya nakasala. Na-remember niya, igsoon. So imagine, tanawa ha, imagine standing before a king knowing you've offended him. Ano gibati ni David? Si David, na-feel niya that way before the King of Kings. He pleads not to be cast away. Nihangyo siya, Lord, ayaw in taon ko isalikway. Ayaw in taon ko ilabay. Cast me not away from thy presence. Laliman ka unsa kaguol, mga igsoon. Nato ha, atong imaginon kita. Nakasata. Unya kay ba ata nakasata niya pagsimba nato, muratag kinsa ba? Di ba, no? Ang problema, manggod, kung ang Kristohanon naakay sala nga gikuptan, unya, murabag ma-immune ka ba? Kaya ba kung unsay mahitabo nimo sa simbahan, you will be the judgmental member of the church.
Ikaw ang fault finder. Ikaw ang kanunay makahimo og kagubot sa taliwala sa mga Kristohanon. Ikaw ang mahimo nga kanang bad testimony sa church. Nga naman, because there is sin in your heart that you did not let go. Di man na siya acceptable sa Ginoo. So para mahimo nga makamingle ka sa mga Kristohanon, imo nang itago gyud. Unya di man na matago na to atubangan sa Ginoo mga igsoon. So it is very hard to maintain sa ingon ana nga klase nga Kristohanon. So hinaot pa nga sama ni David mga igsoon, sa dihang nakita na ang iyang sala, na-rebuke siya pinaagi kang Prophet Nathan, na feel day niya nga, mao di ay nga magulanon ko. Maka-feel biya ta. Di ba? Kanang nakay nahimo nga sala ba? Maka-feel biya ka. Ang problema lang, kung dili nimo i-accept, kung dili nimo i-admit. So mo na may tabo, there is war within you. Unya kanina, na-immune na ka ba? God is merciful. God loves me. You are abusing the love of God. Now, you cannot abuse God's love while embracing also the sin that you cannot let go. Di man na mahimo. Mo nag-iingon ba, you cannot love two masters at the same time. Dili pwede, dapat mo pili gyud ka. Si David, gi-cast away niya ang iyang sala, nagrepent gyud siya. Unya nahingawa siya mga kaigsuonan mo, nang nihangyo siya sa Ginoo, Lord, cast me not away from thy presence. Meaning, mas malipay gyud si David sa presensya sa Ginoo kaysa presensya sa kalibutan. Maunay wala sa mga Kristohanon. Kaysa dihang naakay sala, nabadlong ka sa pulong sa Ginoo, nag-backslide. Asa may gihugmas Kristohanon? Ang sala. Pag ikaw naakay nahimo nga sala, ang Ginoo mamadlong magyuna sa iyang mga anak, sa dihang gibadlong ka mga kaigsunan, do not hide your sin. Ibandiran ang atos Ginoo, Lord, yara ang naigo, Lord, I'm sorry. I'm sorry, ayaw ko isalikway sa imong presensya. Kay bisan tuod gipramisan tas Ginoo, He will never leave you nor forsake you. Maunay giabusaran sa mga Kristohanon. Di na mamubiya ang Ginoo kay eternal salvation man eh. Pero tanawa ang imong joy mubiya. Bisan kung saon nimo og kanang maningkamot kang malipayon ka nga Kristohanon, you cannot find joy in your heart kay maunay mubiya. Wala kay peace. Amen. Lisod kayo na manginabuhi ka magulanon. Uy, bugat kaayo mga igsoon ang kinabuhi. Unya, ang imong mga decision making, magkasipiat-sipiat na. Nga naman, there is no peace. Kay kung mulayas na ng joy sa imong kinabuhi, muapas ng peace. Wala kay kalinaw, wala kay kalipay, wala kay kalinaw. Unsa nga klase kinabuhi, nya Kristohanon ka, the message of God cannot flow through you. So mo na si David, ningon siya, Lord, I don't want this kind of life. Ayaw ko isalikway. So dapat ningon anak sa pangigsoon. Kay sama sa nahitabo kang David, it could also happen to us. Tingali, lahi lang siya nga klase nga sala, pero sala gyapon. Wa may segregation. Kay kung atong masabtan sa Book of Revelation, kanilang pagpamakak o ang pagpatay, the same level. Same level ra gyud. Kita ra gyud nagbutang og label ana mga igsoon nga category 1, category 2, category 3. No? Unya diha magutagikan anang mortal sin o venial sin. Unya acceptable na kay venial rabaya ni. Unsa na malignant o kanang benign? Kuan na ni oy, kanang masabtan na ni oy. Benign na ni. Dili ni siya harmful. Ayaw mo pagingon ana. Bakak o pagpatay. Pariharag silot mga kaigsunan.
So in the sight of God, it is only called sin. So it doesn't matter what kind. Basta sala gyud na mga kaigsunan that needs to be avoided. And I know na kita maglisod gyud tag avoid og sala. Once in a while makasala gyud ta, and that is why gipaubanan ta sa balang espiritu para kanang sala dili na makakawat nato diha sa presensya sa Ginoo. Pero dili nato pwede abusaran ang mercy sa Ginoo kay mamunal siya. Mamunal gyud siya. Mao na mawad-an ta sa joy, mawad-an ta sa peace, unya nga atong kinabuhi, wa na. Pislong mga igsoon. Wa na gyud tay kalipay. So ni siya, cast me not away. Ikaduha niyang hangyo, take not thy Holy Spirit from me. Wa pa man to'y kuan, wa pa man to'y eternal salvation, indwelling of the Holy Spirit. Pero ang Holy Spirit, active na sa panahon ni David. Mao'y mo giya, mao'y mo istorya, mga kaigsunan. Ug na-feel ni David nga muragwa naman. So David acknowledges the significance of the Holy Spirit in his life and expresses his desire to maintain that spiritual connection. Kay sa dihang nalayo na siya, mga igsoon, tungod sa sala, murag ugga naman ang kinabuhi ni David. Ug mausa nay bation sa mga Kristohanon today, kung naa ka sa sala, nagpuyo ka sa sala, bisag usaon nimo basag Bible, ang pulong sa Ginoo dili mo istorya nimo, pero naa diha ang conviction of your sin that you need to kanang let go. Ilabay nimo ngadto sa Ginoo, pangayuan nimo ang Ginoo, pasaylo sa imong nabuhat para ibalik niya nimo ang kalipay, mga igsoon. So si David, mao ni ang iyahang gisulti diri sa iyahang sunod nga phrase sa iyang pagpangayog pasaylo sa Ginoo, ayaw kuhaa ang presensya sa balang espiritu diri nako. Kung wala ang Holy Spirit, walay guidance. Walay teaching. Mo na may tabo na to. Bisag unsaon nimo basa sa Bible, di ka kasabot. Di ba? Ngano man? Wa kay tuman-tuman. So, pagtudlo sa Holy Spirit nimo. Di ba? O kapalitan, imo nang i-train, di man na mo buhat. O kamo, mutudlo mo sa tao nga dili mo buhat? Obviously, dili. O niya kinsa may makailan sa Ginoo. Mo na daghang mga Kristohanon, stagnant ilahang growth sa ilang spiritual life because the Holy Spirit, wala. Dili siya mo teach nimo kay kahibaw siya, di ka maminaw. Bisag kung saon ka, sirado imong utok, mga igsoon. Mo nang wala kay growth. Kaya nga naman, imo mang isalikway ang instruction. Imo mang isalikway ang kanang makapatubo unta nimo sa imuhang espirituhanong kinabuhi. Di man nimo gina-accept. Muna si David rin, ingon siya, Lord, I need that connection sa Holy Spirit. Interestingly, David likely remembered how God removed his spirit from King Saul. Nahitabo biyan eh. 2 Samuel 16:14, unya si Saul, ang iyang disobedience led to his loss. And David desperately wants to avoid the same fate. Gusto niya nga dili siya mabiktima sama sa nahitabo ni King Saul nga gibiyaan sa presensya sa Holy Spirit. 1 Samuel 16:14. In verse number 14, the Bible says, "But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him." Muna ni Puli. Nawala ang kalinaw ni Puli ang kagubot. Sa una-huna. Muna may tabo, mga igsoon, kung ang balang espiritu, dili na mo guide nimo. Mauna gipaabot ni Satan, remember ha, gitagaan ta og armor. Para unsa man? To protect us. Pero kung imong i-lower down ang armor, remember, unsa may muigo nimo? The arrow, the dart of the devil. No, the arrow of the devil. Nga katong mga dart, mga arrows, mga igsoon, nagsymbolize to siya sa mga bati nga mga gawi. Mga sala, makasud sa imong kasing-kasing, unya
hantod nga wa na magnam na ang imong spiritual life. Nga bisag unsaon pagkagbadlong kung dili na nimo i-surrender sa Ginoo, dili gyud na matangtang. Mao nang may tabo kuan na ka kanang di na kaganahan makigkuyog atong mga nagseryoso sa Kristohanong kinabuhi. Kay di naman kakasakay. Mura naman ka og kanang makuan, kanang mabalibuan ba? No, lahi man ni ilang dagan sa una-una, of course. Because they are following the Lord. And you are following the sin in your heart. Muna nitabo, gibiyaan sa kita, di naman tabiyaan sa Holy Spirit. Pero dili na mo giya ang balang Espiritu because of that sin in your heart. So, unsa may mo puli? Amo na, malingla na kasiyawa. Pirti naman daghanang dart na igo naman ka. Di ba? Ayaw kalimot, igsoon, nga nag-inat na daan ng yawa sa iyahang araw. Og sa dihang maigo ka, only God can remove that. Kung imong ipa-remove. Pero kung di mo ipa-remove, diha, magdugay na diha. So, unsa nga klase kinabuhi na si King Saul, sa dihang nabiyaan na siya sa balang espiritu. He want to kill David. He was jealous. Muna may tabo sa Kristohanon, nga wa nagiyahi sa balang espiritu. Masuya kung naay Kristohanon nga molampos. Di naman na trabaho sa balang espiritu. Di ba? Dili gusto nga molampos ang iyang ang kauban sa Kristohanong kinabuhi. Bisan sa kinabuhi niya sa iyang kanang personal nga relasyon sa kinabuhi, pamilya, panimalay. Dili siya gusto nga mulampos ang usa. Envious ba? Dili man na fruit of the Spirit. Sumuna, bantay-bantayan ninyo inyong kagalingon, mga igsoon. Kay basig na igo na mos dart ni Satan ba? Basig wa nakagiyahi sa balang espiritu. And you are going to force yourself nga sama sa murag naaghapon ka diya sa presensya sa Ginoo, but lahi magyud tong tinuod gyud nga gigiyahan sa balang espiritu gud. Kay dili man ka og sa kwan pa og kuptan ka, walay tunok ba? Sa to pa magiyahan ka. Di ba? Pero kung wa na ang yawa na nagkuan nimo, mura kag buaya mga igsoon la. Giyahi ko no ng buaya, di ba ka tukbon ana. So, dili maayo. Muna may tabo sa Kristohanon. Muna kita, gitagaan naman ta sa balang espiritu, gipuy-an naman ta sa balang espiritu. Unya, kung di ta magiyahan sa balang espiritu, ang yawa mo take control. Di naman siya kailog sa atong kalag, pero pwede siya muguba sa atong kinabuhi. Muna si David, ni pray siya mga kaigsuunan, o hinaot pa, makita na to itong prayer, ngayon kung anipod. No? Mag-uol ta ba nga, murag wa naman kugiyahi sa balang espiritu. Mga igsoon, mauro ginibantayan ninyo. Kung makapasakit ka sa imong isig ka Kristohanon for no reason at all, di naka-guided sa Holy Spirit. Personal na ba? Personal reason. Di ba? Kay pwede man sad mo masakitan, ikaw pastor, wa di kagiyahi sa balang espiritu, kay masakitan magkupirmig imong inigwali nimo. Samot, gigiyahan ko sa balang espiritu, kinaisala sa imong kasing-kasing, mensahe man Biblia man Nagbasa ba tang naing libro diri? Wala, mga igsoon. Bible na klaro kayong isulti sa Bible diri. Naagay pagbiya. O sa dihang nabiyaan si Saul, wa na, ang utok, puros na lang, si David, asa na to si David? Kaya ako pat yun. Dili maayo ng mabiyaan ta sa balang espiritu, guidance niya ba? Letter C sa iyang hangyo sa Ginoo. Restore unto me the joy of thy salvation. Pwede mawala ang kalipay sa kaluwasan, mga igsoon. Pwede mawala, dapat malipayon. Ikaw ang pinakamalipayong tao sa tibuok kalibutan. Nga naman, kay baw nakaasa ka pa doon. Kay baw ka, nga usa ka adlaw, kung mamatay ka, langit ang imong kalag. Pero nga nung, ang mga Kristohanon, muguton man.
O, ato mong illustration ang lean and green. Gibasa na nako ganina ha, ang atong kanang maximum potential income nga pwede nimong makuha, moabot ang panahon, kay no flash out ha, 288,000 per day. Bicep and tricep. Kinsay excited? Wala. Wala. Excited ba mo na? Wala. O nga naman. Kamu rin makatubag, ana. O unsay gyud problema nakababag diha sa imong kasing-kasing. Parehara sa dana. O di ka malipayon, di ka excited, padung ka sa langit, di ka excited. Bisag sakiton pa ka diri sa kalibutan, awayon ka diri sa kalibutan, kay baw ka, nga giandaman kag mansyon dito sa langit. Pero nganong di ka malipayon nga nanginabuhi diri sa kalibutan? Nganong di ka malipayon nga nangalagad sa Ginoo, knowing that God is preparing a place for you? It's the same thing. Di ba? Ikaw gani, nadawat ka sa trabaho, ang imong sweldo, 500 ang adlaw, excited mo ka mo duty sunod adlaw. Kaya naman, nanagin ko yung trabaho, 500 pa yun ang adlaw. Lipaya. Hindi adlaw ay 288,000 per day. Dili excited. Is it too much? Ay laghut da. Di ba ni mo ngani dayon? Muagi pa man na mga igsonog 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, ano ba? Di ba na mo diretso? Pero, maabot yun na ng panahon na. So, parehara sa na to, we are moving closer to the kingdom of God. Kaysa musugod kag sa dili, ang imuhang kinabuhi, magkahurot yun na. No? Dili magkapuno or mapunan ang imong life. Magbuhinan yun na, hantod, mahurot na mga kaigsuonan. But, sa dihag na hurot na, you are already in the kingdom of God. Di ka ba excited nga mahurot na? Ha? Pero nganong dili excited ang mga Kristohanon? Because we know that we did not do our best. Kaulaw bang matubang ta sa hari niya, wag yung tinabuhat pa. Same sa resources. Ngano excited man mo gibuhat para sa resources. Na-excited mo na. Pero katunay gisharean, excited kay ka mag-follow up ba? Di mo no? Amo stop usan nato kay magdaligi mo diri nya ko man di ba sa dinyo follow up pun di man na ako'y mo follow up ana kamo man di man na ana mo design mga igsoon nga ako imong pa tudloon nya ako po sa imong follow up pun hantod mo payin dili man kamo na ana inyo man ang negosyo gitabangan naman mo gitabangay naman ta mo sa na parehas ra gyud na problema ha mga igsoon. You did not do something for the work of the Lord. Wala kay gi-disciple, wala kay gitudluan. Unsa ano pa ka-excited mo atos langit, wa makay reward. Pero kato mga tao nga daghan kay gitudluan, daghan kay nanay gipan-disciple, nanay bunga, excited na kay siya nindutan na adto sa langit na ako'y reward. Di ba? Bisag ma-sure lang nimo ba crown, kanang soul winner's crown. Masure lang na nimo, mahalad nimo dito sa tronos Ginoo pagkagwapuhan na. Induta na malangit, oy. Hindi man ta malangit, di ta mamatay. Okay lang. Okay lang. Restore unto me the joy of thy salvation. David longs for the restoration of joy. Kaya nawala na tungkol siyang sala. Sin had robbed him of the happiness he once had as a man after God's own heart. Wa gyud laing tao nga gitagan ani nga title si David radyod mga igsoon. In Acts 13:22 makita nato diri nga gigamit gyud siya, gi-illustrate gyud siya diri sa Acts 13:22. Ingos Bible, and when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said,
I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Nindot kaayog title gihatag sa Ginoo niya. Unya nawala mga igsuon kinsa may kinsa may malipay ana. Kinsay malipay ana nga ikaw paborito ka sa Ginoo niya pagkahuman wala nay guidance. Di ba? For example, faithful kay ka sa Sunday school teacher, o niya, nagtuon ka sa pulong sa Ginoo niya, sa dihang nagtuon ka sa lesson, kanang mo penetrate good sa imong heart ba, nga excited kay ka, wow, kanindot sa lesson, na ba, niya, man, nagkawagtang na, ang imo na nga, kabuya taas sa panalisyon na nausap na ba? Nawala ng joy, naisala na. Nganong nawala man mo excitement sa pagtuon. Kay wa na kay nakuha nga lesson para sa imong kaugalingon. Wala na ni speak ang word of God to you. So mo nagiingon ba nganong istoryahon lagi kas pulong sa Ginoo nga naa makay gitaguan diha nga dili makapahimaya sa Ginoo. Nasabtan ninyo igsoon? Mo na may tabuhan na, mo deteriorate imong teaching, mo deteriorate imong preaching, mo deteriorate ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo sa tanang area sa imong kinabuhi, mo deteriorate and you will become kanang defeated sa kinabuhi. Unya bisag asa kaadto, madamay noon sila. Kay dapat kita blessing man ta. Pero kung mismo sa imong kaugalingon dili ka kakita sa blessing, unya ikaw man, mutapot ka dito sa mga grupo, sa mga tao, madamay na sila. Mahimo kang pasanunon. So imagine, losing something precious, a treasure of a cherished relationship, nga mao'y gusto ni David, mga kaigsunan, nga mabalik. Imagine na. Husband and wife, kuan kay mo, kanang sweet kay mo sa una, no? Kaya, kuhan kayo mo, di pagkahuman mo, di na mo magtingog ba? Baka hinumdum ka, ninduta sa unang panahon. Nga, mangaon mi, usaray plato. Maghinungitay pa mi. Karon, muingon naman unang lagkaon diha. Nawala namang sweetness. Dili na mangutana. Diba? Dili na mo daog ka ng pasalubong. Nawala na sweetness. Muna nitabo sa mga Kristohanon. Sa una kay inikabuntag, pagitag yun sa Bible, unya, mubasa yun, Lord. Nindutas pulong ni Lord. Karon wala na, sa Bible. Nakabantay mo, nakawa inyong kalipay. Inigsimba, excited pa kayo mo pa doong simbahan. Pero karon, ay, simba na po. Uy, isumbong na sa Ginoo mga igsoon. Maunay nahitabo kag David, nawa man akong kalipay, mo na iyang gipangayo og balik. I want it back. Restore unto me the joy of my salvation. Pangayuan na sa Ginoo mga igsoon. Kung wa na gid mo kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo, kay kung na kay kalipay nga magig-atubang sa Ginoo, magkikauban sa Ginoo, naa kay nig Wednesday, naa kay nig Saturday, kompleto ang imong Sunday. Oh, di ba? Di mo kay amen, anak. Kay para ninyo, waste of time. Para ninyo, wa kay time. Para ninyo, na mas importante nga tagaan nimo sa imong time. O di ba? O karon kung nagtanaw ang Ginoo nimo, gusto siya makigmeet nimo ig Wednesday, nya wa ka diri. Kinsa day na imong giatubang di anang panahon nga dapat ang Ginoo imong giatubang? Di ba God is a jealous God? Amen. Unya, mangita pagkagkalipay o kadaugan si mong kinabuhi nga imo magisalikway ang tag-iya? O, Sabado, prayer meeting. Wala. Kamo, asaman mo, dapat na amo diri. O, hinaot pang mo review. Kaya kung di mo review, di pong kita. Ngipangutana di sila, asa sila. Way data. Unya, kung mag-TikTok na
So imagine na lang na mga igsoon, precious kaayo. Oh. Kani, tagaan ta mog masakit jud. Kuan ka kanang selfie ka na nya kilid sa kuan ba, kilid sa kanang barko bitaw, sakay kag barko nya. Sakay ka selfie kay gusto nimo ang wave ba makit-an jud. Tatagak imo cellphone. Ano mo bation? Ha? Peaceful pa ka nga nagbaybay dito pa do sa imong padulngan nga nahug na imong cellphone. Sakita to eh. Hindi mo pag ito na impas. Agoy, sakita. Di na ka makuha na eh. Wa na kay peace. Sa puto na ka. No, naliman ka. The whole trip, wa na kay memory. Kay nahug na imong cellphone. Mao na gibati ni David. Na wa na iya kalipay mga igsoon. Di ba? Kay something precious kay iya sa iya wa na may mas precious pa sa presensya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Nya mao may nawa. Mao na nihangyo siya, restore unto me the joy of thy salvation. Letter D. Ningon din siya diri, uphold me with thy free spirit. Uphold me with thy free spirit. Dili siya libre nga espiritu mga igsoon. Holy Spirit ang pasabot ani. David asked God to sustain him with a free spirit. This isn't about freedom from rules. It's about being upheld by God's liberating power. Wa siya ni hangyo nga para pwede ra siya mo decide sa iyang kaugalingong gusto. No, wala siya nangayo og kanang freedom sa Ginoo to make decision bisag wa na koy pangutana sa Ginoo makahimo na wala dili ni pasabot ingon ana mga igsoon. Ang iyang gipasabot gusto siya nga ang balang espiritu mo imubalik niya og kupot para giyahan siya. Ug dapat maunay atong desire sa atong kinabuhi mga igsoon. The free spirit here refers to the Holy Spirit who empowers and guides us sa atong kinabuhi. So usahay ma-feel man na nato ba nga wala naman gyud tagiyahi sa balang espiritu eh. Kay ang kaning Kristohanon nga kanabitong mawad-an siya sa kanang kabuot ba sa iyang unahuna. Kana mga Kristohanon nga dali ra kayong masuko. Nakasuway mo ana? Unya gisusi ninyo unsay rason? Na, ginagmay nga mga bikils kinabuhi, pwede nimo pabuthon. O nakasuway mo anang ang klase kinabuhi? O mo na nahitabo ani. Pag mawad-an na ka mga kaigsuunan sa giya, wa na ka kanang gisapnay, no? Wala na kagi gunitan sa Ginoo. Wala dili na siya mo nagpabarog nimo. Awa na eh. Di na kakakita mga kaigsunan nga malipayon ka, ikaw na'y bahala na ka, magbuot ka sa imong kaugalingon. Oh, ikaw ba ang Kristohanon today? Nga dili ka magpangutana sa Ginoo unsay angay nimong buhaton? Mo diretso ra kag desider? You are not guided by the Holy Spirit. Dapat magpangutan na ka, Lord, pugni ko kung di ni mao. Kay kung mahimo na nimo nga desisyon, it will hurt you, it will destroy you. Mo na mga panahon sa kinabuhi, you're about to do something wrong. Maka-decide ka og sayop mga kaigsunan. Iampo gina nimo sa Ginoo before making a kanang big mistake sa imong kinabuhi. Lord, please stop me if this is not your will. Ang problema, mamitaw na mga Kristohanon, dili kayo mangutana sa pastor kay kanis pastor, di yun na siya ganahan ani. Ayan na lang. Oh, obviously. Imo gyud gipadayon kay imo man gusto. You don't care about what the Holy Spirit's will. What God's will for you, you don't care. Mao na nga dili na ka mangayo og pakitambag sa mga tawo nga nagtuon sa pulong sa Dios. Diba? Ato ka sa mga tao nga kalibutan na yun ang utok.
Mao na. So, si David, gusto niya nga ang balang espiritu mubalik o giyahan siya, gunitan siya, gaidan siya. Mao na nakanindot kung ingon na anak ta. Okay? So, sa may mga key takeaways ani. Key takeaways, number 1. Dapat naatay humble repentance. Kung mangayo ka og pasaylo sa Ginoo, dapat tinuod gyud, humble ka, niangkon ka sa imong mga sala. So David doesn't make excuses or justify his actions. He throws himself on God's mercy, admitting his wrongdoing. Giangkon niya. Sa diyang girebuke siya ni Nathan, wag yun niya kasabi si Nathan. Nauwaw siya. Nauwaw gid siya sa iyang nahimo. Ug nangayo siya sorry, nangayo siya pasaylo sa Ginoo. Sometimes we try to rationalize our mistakes. Murason gyud ta. But true repentance involves humility and genuine confession. Tinuod nga pagpangayog pasaylo, tinuod nga nagrepent jud ka, tinuod nga di na nimo usbon. Di ba no? Dili kay imong gipalig-o na imong kaugalingon ba nga pabaga na ni snow. Ikaw naman gyapoy mo maalakan si ana. Di ba? Ni ako mutuod jud ko mga kaigsunan kasi dihang bag-o-bag-o pa ko sa Christian life. Nabilong kog usa ka pamilya mga igsoon nga mga Kristiyano nga dugay na. Madunggan ako ilang anak mag-istorya. Dahil nahimo sala ang usa nila ka igsoon. Miyon sila wa jud ang kunay ha. Bahala na gud sa may tabo, way ang kunay. Kaingon ko man na. Kuya awa ba aning mga Kristiyano nga dugay naman ta ni sila. Wa gyud ang kunay. Naa gyud ay mga tawo nga nana no. Bahala na magkinaunsa, wa gyud ang kunay gyud. O kat mga dugay na gusto sila mga Kristiyano, ako bag-o pa ko ba? Hindi ko nga, pwede yun may tabo. Kung kumpiyansa ta mga igsoon sa atong kinabuhi, ang yawa mo imugayad na to, mawag yun na. Ato yun ang lumluman ang bakak, lumluman na to ang sala. Di yun na niyo ilit go. Bisa pagpanitan. Di ba? Bisa pagpanitan. Pero sayop na. Kaya ang tinuod nga kuan nga repentance na may pagpaubos. Unya tinuod ang pagpangayo o pag-angkon sa sala o pangayog pasaylo. Number 2, take away. Desire of restoration. Sa dihang nangay nagpasaylo, mag-desire ka nga ma-restore po ka. Di ba? So David longs for restoration, to be back in God's presence, filled with the Holy Spirit. Kinsa may dili ganahan nga filled with the Holy Spirit ka. Unya kung ato tan-awon sa Bible mga igsoon, ang mga gipangpanalanginan sa Ginoo, ang gikuyugan sa Ginoo. Karon na ang Holy Spirit with us. So, kung ang Holy Spirit mo imong gikuyugan, mo imong gipagiya nimo, then imo ang panalangin sa Ginoo. Yung reason nga nung di ka mabless sa Ginoo mga kaigsunan kay ang nag-guide nimo, ikaw raman. Di ba no? Muna nahitabo, stubborn ang mga Kristohanon, nalagyo pa nga yung panalangin sa Ginoo, kay wa gyud para imo. When we sin, we too should seek restoration. Kaya nangaguba man ta sa diyang nakasala ta. God's grace is always available to those who turn back to Him. Balik lang yun. Because God's mercy, di mahurot. Di yun mahurot. It is from east to west. Di yun na mo makonsume ang iyang mercy. Kita rin yun nagunahuna nga, hindi na tap sa iloon sa Ginoo. Ikaw rin mo yung nag-ingon, anak, kaya di mo kakamao mo pa sa ilo. Imo mang idamay ang Ginoo sa imuhang weakness. Di ba? God's strength is to forgive. God's strength is to restore. God's strength is to make you whole again. Ayaw siya iparihas nato mga igsoon nga ang ato rin yung nahibawan, muguba. Pero ang pag-restore o relasyon, maglisod ta. Bailan ta muguba, daliara na to muguba ang relasyon ay. Di na dyan ka nimo! Paspasa mo ingog, di na dyan ko nimo. Di ba? Dali na kita ka buhi.
Unya, paulian na pitindugaya. Wa mo kabantay ninyo. Di ba? Niyon di kong ninyo, kaya ako dali ram kumulian. Di man ta perfect, masuko man ta. Pero, wala enough reason to dwell on anger. Wala yung enough reason, mga kaigsunan, to be bitter on any situation. It will not help. Di yun na mo tabang yun. Gubon na ang imong future. Unya, layo kay naglawig, mga kaigsunan, ang iyang gubon. Muna, wag yung kalipay ang kinabuhi. So, muna nga, sa diha makasalata, dapat mangita po ta, kaya nagguba man ta ana, tungkol sa sala, restoration, mga igsoon. Last nga takeaway na to, the Holy Spirit's role. O sa may role sa Holy Spirit, hinumdumi. O sa may role niya sa atong kinabuhi. Muna gihangyo ni David. David's plea highlights the importance of the Holy Spirit. We need His guidance, comfort, and empowerment. Lisod kayo kung may power sa balang Espiritu. Muna si David, sa dihang guided siya sa Holy Spirit, katong muatak sila og gubat, pirming daog. Pirming daog. Mabitaw nagselo si King Saul kay ang napatay ni David, mas daghan kay sa iyahang napatay. Unya, gikanta pa yun sa mga tao. Pirting, suyaa kay muna itong panahon nga, wa na. Ang kanang evil spirit na mo'y nag-domain sa iyang una-una o kasing-kasing. Let's cherish our relationship with the Spirit and avoid anything that might grieve Him. I-avoid yun na. Ang atong buhaton, magpagiyag yun ta sa balang Espiritu, o unsa to'y makapaguol sa balang Espiritu, atog yun na siyang isalikway, mga kaigsunan, because it is our duty nga himayaon yun ang balang Espiritu sa atong kinabuhi. In Ephesians 4:30, klaro kayong giingon sa Bible. Let me close in this verse. Ephesians 4:30. Ingon sa Bible, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Kristohanon, gipuy-an ka sa balang Espiritu. Magpabili na siya nimo hangtod sa panahon sa redemption. Hantod sa panahon nga ikaw kuhaon na, because the Holy Spirit is the earnest nga atong madawat gikan sa Ginoo. Pasiuna nga panalangin. Nagpuyo uban nato hangtod nga kita i-purchase na gyud ngadto na tas gingarian sa Dios. Now, baga kay tagnaong mga kaigsunan nga sa dihan gitagaan ta sa balang Espiritu, gasigi siya hila sa atong kinabuhi. Kay wala tay laing gibuhat sa atong kinabuhi kundi pasakitan ang lawas ni Kristo. Gubon ang lawas ni Kristo. Nya mayon day ka, asa man ako gipasakitan, asa nako giguba. Di ba mo na gisulti sa book o Malakay? Asa man minanulis. Mo na mga Kristohanon karon kusog kay mo tubag. Asa man ako gipasikitan ng Ginoo. Mga kaigsuonan, wala ka nituman sa mando sa Ginoo, gidisregard nimo ang authority nga gihatag sa Ginoo nimo, gipasakitan na nimo ang Ginoo. Simple. Ang mga pastors wala man nagdemand og respeto, wala man nagdemand og submission gikan sa mga tao. It is commanded by God to you. Dili ang mga pastor mo'y nagmando ninyo nga mo na inyong buhaton. Kung dili, gimanduan mo sa Ginoo nga musunod mo kung kinsa nang gihatag sa Ginoo ninyo. So if you disregard that command, asa ka nakasa? Sa Ginoo. So kinsa may nag-grieve? Ang Holy Spirit. Di ba? Mag-all po may mga pastor nga di mo musunod. Uy, kay nakaminos man yung mga membro ha? Nakaminos ba? Kana di mo sunod ba? Nakaminos, mga bright, mangguni sila. Makaingon na taana ba? No? Dili makasunod o giya sa pastor. Dagan man mga ingon na mga membro sa kasimbahanan. Pero,
gisakit nimo ang balang espiritu. Which is, we are commanded not to grieve the Holy Spirit. Nga mao'y nahimong seal. Nalimat ka? Silyo na. Nga na magpabilin siya hangtod sa panahon nga ikaw kuhaon na sa Ginoo. So yun ana, ang gitason sa panahon nga ayaw Jud pasuba ang balang espiritu. So we know what can grieve the Holy Spirit. Sama sa nahitabo sa kinabuhi ni David, nag-grieve ang balang espiritu, mo nag-guol kay siya, kay biyaan na siya. Di siya gusto nga mabiyaan siya. Di siya gusto nga kanang malayo siya. Mo na niyon siya nga, ibalik, Lord, ibalik. Ibalik ang presensya sa balang espiritu. So inaot pa, mga kaigsunan, nga ato ning nakatunan, o ato nga tinud-on gyud ba? No, kaning atong kaugalingon. Kay kani man atong kaugalingon, one of our enemy nga sakiton ang atong espiritu. Nahimo man atong kontra atong self. Di ba? Major enemy na siya. One of the major enemy. The world, self, and Satan. Major enemies nga mupakgang nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa tanawa, sa atong kinabuhi, kinsa may nasunod? Si flesh o si spirit? So klaro kayo kinsa atong gisunod. Ang sundon sa flesh is the world, which is the prince of the power of the air, ang nagdumala. That if we are going to follow the spirit within us, nga nag-connect sad sa atong spirit, mao inahimong seal. So, mao na nga kanang makapangalagad gyud ta sa Ginoo og tarong, kanang insakto ba? Nga wa ta nag-ihap bitaw sa ato nabuhat, wa ta nag-ihap sa atong kakapoy, kundili ang atong kakapoy ang atong makita kalipay. No? Kay gikapoy ka para sa Ginoo. Mo nang ingnon sa mga tao sama sa naitabo sa kinabuhi ni Apostle Paul, nabuang na spon. So muna kita inupunta sa atong mga kaliwat, nabuang na gyud ka. Nagpauto-uto na gyud ka anang imuhang pastor. Kaya ang pastor mo na mo ipasinginlan. Di ba? Mo na ningon si Apostle Paul, bahala na ino kong buang basta nabuang ko ni Kristo. No? So dapat ningon na sa ta. Sige lang, inalang kong nabuang ko, basta nakos Ginoo nabuang. No? Wala ko nabuang sa kalibutan. Kani mabuang sa kalibutan, wag yun na. Kadyot ra ka malipay. Wata, inigdi na kaya sa imong lawas. Kaya ang kalipay ni mo sa kalibutan, mo man ay pagguba sa imong lawas. Tanaw sa kalingawan sa kalibutan, di ba? Puros makaguba sa lawas. Nabay paghigugma ang kalibutan sa ato. Wala. Kaya ang kalingawan sa kalibutan, mo destroy sa atong body. Nga gi-create sa Ginoo. Nga dapat atong isurrender nga to sa Ginoo, ipagamit na to sa Ginoo. Pero tanawa, tuas kalibutan gihatag. Perting lipay-lipay. Pero, giguba di ay ang ilang lawas. Nga supposedly, ang Ginoo mo'y hugamit. No? So, that is David's attitude towards sin. O hinaot pa mga kaigsunan, kita po, sa niya makasata, may hinumduman na to si David, giunsa man to ni David, ha? O dapat ingon anak sa ta. So I hope na inyo nang gitake ang kanang conclusion, mga igsoon. Ang conclusion sa ato ang gitun-an karon. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for the life of David. It was not easy. Nga sa dihang nabiktima siya sa sala. O gibadlong siya. Imong gigamit ang propeta, si Nathan, para ma-rebuke si David. And David was so humble nga gi-accept niya iyang sala. O wag siya nasuko kang Nathan. I pray, Lord, that your children today nga malipay sad sila sa dihang badlongon ug dili sila masuko sa imong gigamit sa pagbadlong nila.
Tuguti Lord ang imong mga anak nga makakita sa imong mercy. Ug dili i-abuse ang imong mercy. Kundili mas mahigugma pa silag samot nimo Lord. Tungod sa imuha nga pagka mapasayloon. And I commit them to you, O Lord, that they may live their life according to the guidance of the Holy Spirit that you have given to us. Thank you, Lord, for the opportunity to serve. And we pray, dear God, that you will allow the Holy Spirit to teach us and to guide us what to do sa hilabi na sa adlaw-adlaw na nga pagkinabuhi para nimo, Lord. Salamat kayo, and please ihatag og balik namo, Lord, ang excitement nga kami nagpadulong mi diha sa imong gingharian. Nga usa ka adlaw mahiuban nami nimo diha, and please help us nga dili mi mupanaw aning kalibutan nga wa mi nabuhat para nimo. Tuguti Lord nga ang among kasing-kasing naagyod sa simbahan kay mao man ning lugar nga mukuha ka sa himaya. Thank you so much, O God, and please prepare us sa mga prayers nga among i-submitar diha nimo karon. And for your glory we pray in Jesus' name. Amen.